Sa kanilang ikalimang referral sa Office of the Ombudsman kasama sa inirekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District Engineering Office. Kabilang sa isinumiting listahan ng ICI, sina Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, Ernesto Galang, Jolo Maritayaw, John Michael Ramos at Limuel Efraim Roque. Kaugnay ito sa umano'y 74 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Hagonoy, Bulacan. Sa report ng Commission on Audit, walang istrukturang itinayo sa lugar kahit nabayaran na ng buo ng DPWH ang contractor. It was established that no structure was constructed at the location specified in the approved bid plans. The results of the COA technical inspection together with the available records, clearly established that the project was never implemented despite the unwarranted release and full payment of the contract costs by the DPWH to Darcy and Anna Builders and Trading Incorporated. Kasama rin sa pinakakasuhan si Darcy Kemel Respicio ng Darcy and Anna Builders and Trading na siyang kontraktor ng naturang proyekto. Inirekomenda ng ICI sa Ombudsman na kasuhan mga ito ng graft, malversation of public funds at iba pa. Pinaiimbestigahan din ng ICI sa Ombudsman sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga dating Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral dahil sa posibleng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ito na ang ikatlong pagkakataon na pinakakasuhan ang dating kalihim. Karamihan sa mga dating opisyal ng DPWH na ito ay kabilang na rin sa mga naunang rekomendasyon ng ICI. Samantala, may tatlong iba pa na senador na inirekomenda ng ICI na kasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa korupsyon kaugnay ng flood control scandal. We will be filing at least cases against 3 sitting or former senators, at least 3 next week. Matatandaan na una nang inirekomenda ng ICI ang pagsasampa ng kriminal at administrative cases laban kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Sa President's Report naman ni Pangulong Marcos, binanggit nito na hindi magiging merry ang Pasko ng mga sangkot sa anomalya sa flood control. Sabi naman ng ICI, well, we are with the Philippine people on this crusade against corruption. Pinag-aaralan naman na ng ICI ang posibilidad na tanungin ng kanilang mga resource person kung nais nilang ipa-livestream ang kanilang pagharap sa pagdinig. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng ICI sa November 17 kung saan inaasahang haharap si Bernardo na ilang beses na humiling ng pagpapaliban ng kanyang pagtestigo sa komisyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.